Putang ina, maghiwalay-hiwalay tayo. God damn it, this is a public place. Hindi ito mayari ng syudad. Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagamit sa pagkansela at pag-revoke ng permit sa paggamit ng Freedom Park Plaza na pagdadausan sana ng prayer rally sa may Dumaguete City. Yari ka City Mayor Felipe Remulo, mga quiz mga guys, no? Panoorin po natin to. Talagang hinampas po ni Pangulong Duterte ang papel. Without further ado, let's begin. There was this request from Manila and other places asking me na kung magsalita ako, it's either in English or in Tagalog. Kasi covered yan dito ngayon all over the nation. Ang problema, hindi naman sila nakakaintindi ng Bisaya. Bagay, problema nila yan. Pero sisikapin ko na lang na maparigaya ako na magsalita ako ng English pati Tagalog. Pero ako ay Bisaya. Sana yung sana yung ano ko. Yung sabihin ko sa inyo, what brings me to you tonight? Retirado na ako. Na presidente na ako. Sa habang panahon, naging mayor ako ng siyudad ng Davao. 23 years plus 6 years as president. Wala na akong mahingi sa Panginoong Diyos kung ano pa ng biyaya na maibigay niya sa akin. Sabihin ko na sa inyo at sa lahat, ako na po'y handang mamatay. Tapos na po ako. Paano tayo mamatay niyan kung buyag-buyag kayo dyan? Well, anyway, Ganon yung ano ko. Napilitan lang akong lumabas dahil dito. Now remember that we are not choosing or electing or campaigning for any person. There is no election. Why? Sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, putang ina, maghiwalay-hiwalay tayo. Totoo yan kami sa Mindanao. Mayaman man kami doon sa lupa, sa lahat. So, ang aming buwis malalaki rin. Kasi ang Davao, ang Mindanao, ang development malawak. So maraming pera ang gobyerno nakukuha doon. So we can survive. Sabi nga nila, of course. But you know, ako dito sa Cebu, Danau ang tatay ko. Nanay ko, Mindanawan. May konting, ako, Moro blood. But yet, I said, I am forced to come out. Why? Because I love my country. Period. Yan ang sinasabi ko. Huwag lang ninyong galawin ang Pilipino. Huwag lang ninyong lukuhin ang Pilipino. Wala tayong problema. But once you start to magkakadimperensya talaga tayo. From Mindanao, lumilipad ako kung saan. At nagdarally naman kami sana sa mga lugar.
Mind you, except for Cebu, and of course Davao, dito pa ba nakakuha ng permit? Although, ni-revoke kasi sa Freedom Park man sana tayo. Look at the incongruity of it all. Tingnan mo naman ang Freedom Park, where we are supposed to air our view, our sentiments, anong sa utak natin para sa kapwa-tao natin, para sa bayan, para sa lahat. Yan sana, kaya nga tatawag Freedom Park. But what is very anomalous is that nandito tayo kay ang Freedom Park gisirhan. Ano? Sa katagal-tagal kong pagkamayor, I never did it. Even once. Sinong gustong mag-rally doon? Maranao, Maguindanao, Moro people, Miswari, nasyonalista, liberal, PDP noon election. Gamitin ninyo. Huwag nang permit. Sa Davao, walang permit. Mamili lang kayo doon sa caretaker sa plaza. Anong araw na bakante itong plaza? Magpa-schedule kayo. O sige, amin itong araw na ito. Inyo yan. Inyo yan. Bakit? Alam mo bakit? God damn it, this is a public place. Hindi ito may-ari ng syudad. Bakante itong plaza. Magpa-schedule kayo. O sige, amin itong araw na ito. Inyo yan. Inyo yan. Bakit? Alam mo bakit? God damn it, this is a public place. Hindi ito may-ari ng syudad. Hindi ito may-ari ng tao. Ang may-ari nito ang buong Pilipinas. Kailangan ipasok ninyo yan sa utak ninyo. Kaya tayo nagmamahalan dahil isang lahi nga magkamukha tayo. Kay Maranao ka, kay Maguindanao ka, galing ka bang hulo, mayroon man dito, marami man yan silang mga muro. Tingnan mo, kamukha mo. Why? Because Malay. Malay tayo, Malay race. Kaya lang, sa hulo, pumasok yung evangelist ng Islam. Dito naman sa Leyte, pumasok itong Magellan. Nakialam sa ating bayan. Ang masakit nito, pumunta sila dito, ayaw ko namang, and they stayed there for 400 years. Utang ina. Gaano katagal yung 400 years? Alipid tayo sa sariling bayan natin ng mga banyaga. Pagkatapos ng Espanyol, pumasok ang Amerikano. Anong ginawa nila? Yung lahat ng magagandang kahoy natin sa bukid, lahat ng minerals na nakuha nila na madali nilang hukayin, kinuha nila. Anong iniwan nila 1945? After the war, hindi man sana tayo kasali sa gera na yun. Ay, hindi yung mga Amerikano Nandiyan yung base. Kaya ngayon, kita mo kung saan-saan sila naglalagay ng harap ng China si EDCAP basa. Alam mo, pag nagkagira, pagputok lahat yan. Alam mo, ang China, basta ganoon lang bright yan. Ang missile na yan nakatutok na sa Pilipinas. Kaya, hindi ako galit sa Amerikano. Ang mga... Uy, anak, ako na American citizen.
Wala akong tao por tao, wala akong problema. Ang problema ninyo, Amerika, kayong noong mayayaman at, mighty, may mga armas, pumunta kayo dito sa Asia. Yung maliliit na kinuha ninyo, conquered and all. Yan ang history natin. Ngayon, okay lang. Binigyan tayo ng Independence Day. What? Thank you. But before I forget, pasalamatan ko, mahal ko to, alam nila, yung mga pulis na militar, maraming salamat sa inyo. Atin yan, maniwala kayo. Atin yung militar pati pulis, sa tao yan. Hindi yan nakatutok kaninong umuupo dyan sa putang inang. Alam ko yan kasi galing ako sa Malacanang. Alam mo yung mga militar pati pulis, pag luko-luko ka dyan, iiwanan ka talaga. Magkudita yan. Naloko na. Magka-Pilipino yan. Yang pulis inyo yan. Militar inyo yan. Huwag kayong matakot. Pag magpunta dito, wala yan. Ang iniisip yan, bayan, pati tao, pagsisilbihan nila. Inyo yan. So, mahalin ninyo ang militar, pati pulis. Mabuhay sila. Kasi kung wala yan, matagal na tayong kinain doon sa South, ang insurgency, at dito naman, itong komunista. Ngayon, medyo wala na. Sana, mahina na lahat. So, pasalamat tayo sa serbisyo nila. Balik tayo doon sa independence. So, ganun pa man, perfect na sana. But once in a while, maganda na ang takbo. Independent Republic of the Philippines. Every now and then, we have elections. We choose the leaders sa community to run the government. Okay na yan. Pero yung seasonal yan eh. May panahon talaga, si Marcos noon attempted to tinker with the Constitution. And then we had trouble. Kaya pumasok si Cory, at si Cory naman fixed it itong 1987. Pero ganun pa na marami ang pagkukulang. May pagka-anti kasi sa establishment eh. Hindi sa military pati police. But they were not happy with the police and the military. Pero ako isang piskal, prosecutor ako sa korte. Araw-araw ako nandyan sa korte, nagtatrial. Ang daily bread ko is yung people of the Philippines versus yun. Ako ang nagpo-prosecute, ako ang, kung maaari lang, na ma-secure ko yung conviction para makulong. Kaya yung mga masasamang tao, noon, araw-araw akong nagpapagod. Pero yung komunista, medyo, ako, kasi prinsipyo eh. Hindi naman kaya nito mga kidnapper, hold-upper, man-rape, tapos hold up, kunin yung pera, patayin pa. Ibahin niyo itong komunista. Iba yan. So, prinsipyo lang yan yung away natin. So, wala masyado akong problema niyan. Pero nag-mayor ako, nagipag-usap ako sa kanila. As a matter of fact, yung liderato ng NDF, yung politburo mismo, yung mga top leaders, nung presidente ako, niyaya ko yan sila, kumain kami sa Malacanang.
Alam ko, ang military, pati pulis, hindi nasayahan. Nasiyahan. Sabsaniyawa ni. Wa malipay. Kasi pinapatagalog tayo, hindi naman tayo Tagalog nasiyahan. Pero sabi ko, kailangan ko gawin yan para magkaroon lang naman ng kunting dialogue. At kasi wala kasing communication, hindi mo matawagan, pare, pwede bang umalis ka na muna dyan sa barangay na yan? Marami ng civilian na dadali. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar para magpatayan. Yung ganong pakiusap. So, yun ang filosofiya ko sa gobyerno. Ako nag-retired, ayaw ko na. Sabi ko, ayaw ko na talaga. Dumating itong, bigla na lang ito ngayon, si Marcos, hindi pa naman, in fairness to him, hindi pa naman nag-uumpisa, pero may plano sila ng chat-chat. So ayun nga mga kois mga guys, no? So ano kayang ikinatatakot nila? Bakit po ni-revoke po yung permit sa may Freedom Park Plaza mga kois mga guys, no? Sa may Dumaguete City? Takot po ba sila kay Pangulong Bongbong? O takot po ba sila baka hindi po sila mapitikan ng mga proyekto dyan? Kaya tama po yung sinasabi ni Tatay Digong na yung freedom of expression o freedom of speech ay nawawala po sa panahon ngayon. Grabe, wala na po talaga silang awa sa kabila ng malaking bagay ang nagawa po ni Pangulong Duterte sa panahon niya mga kois mga guys, no? So isang gislap lang natin mga kois, mata mga kois mga guys, ay nawala na po yung respeto ng mga tao sa kanya sa kabila ng kanyang magandang ginagawa para sa bayan, no? Grabe talaga mga kois mga guys, nakakalungkot pero yun talaga, basta politics talaga mga kois mga guys, no? So ano po yung komento nyo about po dito mga kois mga guys, pag-comment down below. So for now, I'm Gan, God bless your peace.